kapatid na Eli at nakahanda na po ang Japan at ang ating mga panauhin doon kasama ni kapatid na June Gundayaw. Tuloy po kayo dyan sa Japan, please. Opo, kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos. Kapatid na Eli, narito po si kapatid na Yoshiko Kono. Siya po ay isang Roman Catholic na magtatanong po sa inyo. Narito po siya. Good evening po. Nandito po ako sa harap ninyo na gusto lang magtanong. Niyaya ako nung kaibigan nung matagal na, 11 years na. Ngayon lang nga po ako nakadalo sa yaya niya. Ang gusto ko lang po itanong, ano pong ibig sabihin ng Church of God? Alam mo kapatid, ang Katoliko, tawag mo Katoliko. Ang totoo, yung Katoliko, iglesia yun church yun Di ba kung ilalagay natin sa English, ang official name ng Katoliko, hindi Katoliko. Ang official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ito hindi paninira, kapatid na Yoshiko, no? Babasahin ko sa'yo ang libro ng Katoliko, Discourses on the Apostles' Creed. Libro ito ng Katoliko. Basahin natin, kapatid na Daniel. Ang sabi po dito, in 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ayan. Yung palang Iglesia Katolika nagkaroon ng pangalan na official noong 1870 lang. Although ang claim ng Katoliko, sila ang kauna-unahan. 2,000 years na sila, yun ang claim ng Katoliko. Pero ako hindi naniniwalang 2,000 years sila. Kasi umiral sila more or less 300 hanggang 600 years after the apostles. No? Doon nagkaroon ng tinatawag na papacy. Yung kapangyarihan ng kapapahan sa Roma, nag-umpisa yan mga 500 AD. 400 taon nang patay ang mga apostol. Pero tanggapin na natin sandali, kapatid na Yoshiko, na 2,000 years na nga umiiral ang Katoliko, sabi nila. Ang Buddhism, umiiral siya mahigit ng 3,000 years No? Hindi naman ko mo nauna ka, ikaw na ang totoo. No? Ngayon, ang Hinduism, umiiral 1,500 years before Christ. Ibig sabihin, mga 3,500 years na ang Hinduism. Ang Zoroastrianism ay umiiral 1,000 years before Christ. Di 3,000 years na ngayon, Kaya hindi paunahan yan Sa Bible, hindi paunahan yan. Ang katunayan, ang Iglesia Katolika pala, kaya lang nagkaroon ng opisyal na pangalan. Noong 1870, wala pang 200 taon, kapatid na Yoshiko. Ito nasa libro ng Katoliko, hindi akin to. Pinapaliwanag ko lang sa inyo, para wag kayong mag-isip na naninira ako. Yun palang 1870 pala, nagkaroon ng Vatican Council. Tinawag ang lahat ng mga obispo ng Iglesia Katolika, tapos nagbotohan sila kung ano ang magiging pangalan ng iglesia nila. Ang napag-usapan, ilagay ang pangalang opisyal, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Nung una, ang ipinropose, Roman Catholic Church. But it was rejected. Tapos, butuhan uli, ang napagbutuhan, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ito may dahilan. Bakit inilagay yung Roman Church? Kasi, nung panahon na yon nag-aaway ang tatlong lugar. Nag-aaway sa kapangyarihan sa iglesia. Meron tinatawag na Great Schism. Yung pag-aagawan ng kapangyarihan
merong papa na gusto siya ang papa, nasa Roma siya. Yung isa naman, yung gusto niya siya ang papa, ay basahin na nga natin yung Catholic Encyclopedia, kapatid na Daniel. 659, page 659. Ito po ang sabi, Schism of the West, great. One of the most serious crises in the history of the Church. The Great Schism of the West began in 1378. Before its termination in 1417, it witnessed the creation of 3 lines of rival popes, each claiming to be the true vicar of Christ on earth. The Great Schism created considerable dissension within the religious and the political life of Europe and reflected the grave need for reforms within the medieval church. Great Western Schism, 1378 to 1417. Roman line, Avignon line, and Pison line. Urban VI, 1378 to 1389. Boniface IX, 1389 to 1404. Innocent VII, 1404 to 1406. Gregory XII, 1406, resigned in 1415. Yan, sa Roman line yan, kapatid na ano, kung nakikita mo sa screen, ano, nung sa panahon ni Urban VI na sa Roma, merong isa pang papa na nagke-claim ng authority. Yun sa Avignon line, si Clement VII. Ayan, Clement VII. Sa Pisan line, si Alexander V naman ang nagke-claim. Kaya 3 papa, nag-aagawan sila. Para ma-define yan later, kasi later, pati ang England nakaaway na ng Iglesia Katolika. Dahil ayaw nang magpasakop ng, ng England sa Church in Rome. Kaya nag-umpisa rong matatag yung tinatawag na Church of England, na ngayon, ang namumuno ay si Queen Elizabeth. Buhay pa si Queen Elizabeth ngayon. No? Siya ngayon ang puno na pinakamataas na puno ng Church of England. Bakit ine-emphasize yung Church of England? Kasi, ang ine-emphasize kasi naman ng Roma ay yung Roman Church. Makikita mo, kapatid, ang punto ko rito, hindi para siraan sila, no? Para ipakita sa inyo ang kasaysayan ng mga relihiyon. Ang iglesia kasi isang samahan. The church, according to the Bible, sa original word na ginagamit sa Grego ay ecclesia. Ang ecclesia ay mga tinawag, those called out ones, mga tinawag ng Diyos. At sila bilang mga tinawag nagsasama-sama para bumuo ng isang organisasyon na kung tawagin ay ecclesia. Na yan sa Kastila tinawag iglesia, sa English tinawag na church. No? Sa Italian language tinawag na chiesa. No? At sa atin Tagalog, iglesia rin. Ngayon, ano ang kahulugan ng iglesia? Yan yung samahan ng mga tao, ng mga unang naglingkod sa Diyos, kagaya ng mga apostol, mga unang Kristiyano. Ngayon, later, dumami ang mga nagke-claim na iglesia sila. At nagkaroon nga ng awayan, nag-aagawan, kung sino ba ang totoo. Iglesia Katolika, nagkaroon ng 3 papa, sabay-sabay. No? Yan hindi alam ng Katoliko yan eh. Basta't naanib na lang tayo, gano'n nakala natin yun ang totoo. Pero kung mag-iisip ka ng aral ng Diyos sa Biblia at alamin mo ang nangyari sa istorya, makikita mo bakit emphatic Roman Church. The Holy Catholic Apostolic Roman Church. Bakit Roman? To emphasize na ang may karapatang papa yung nasa Roma. Wala, hindi yung nasa Avignon line at saka hindi yung nasa Pisan line. Hindi yon. Ang ine-emphasize nila.
Although, may naniniwalang talagang dapat din papa yung isa, magkakatatlo papa, nagkagulo. Ang tawag, yung tinatawag nating Great Schism or Great Schism. Sa mga mitikuloso, mga kapatid, baka sabihin nyo, mali naman ang pronunciation ko. Dalawa po talaga ang pronunciation dyan. Great Schism or Great Schism. Ibig sabihin, malaking paghihiwa-hiwalay. Nagkatatlo pa sa isang panahon. At yung bandang huli, nakakumpetensya na rin ng England, kaya in-emphasize Church of England para ipakitang hiwalay sila sa Roma. Di sila naniniwala sa Roma. Tapos, later, yung mismong mga pari sa Iglesia Katolika, humiwalay na rin. Nung 16th century, ay humiwalay na yung isang pare na ang tawag ay si Martin Luther. Isang German na pare na hindi sang-ayon sa ipinatutupad ng Papa, humiwalay siya. Doon nag-umpisa ang Protestantism. Nagprotesta siya laban sa aral ng Iglesia Katolika. Marami siyang tinutulang mga aral ng Iglesia Katolika. Isa diyan yung pagbebenta ng patawad. Kasi noon, kailangan ng Papa sa Roma, maraming pera. Kaya yung may mga kasalanan, pagka nagbayad ka ng indulhensya, ang tawag doon sa Kastila, indulhensya, papatawarin ka ng Papa. At papatawarin ka na rin daw ni Kristo. Yon ang sabi. Iyan ang isa sa mga tinutulan ni Martin Luther na nag-umpisa ng Protestantism o ng pagtutol sa Iglesia Katolika. Basahin na natin, kapatid na Daniel. Ito yung ulat. Martin Luther was ordained to the priesthood in 1507. He came to reject several teachings and practices of the Roman Catholic Church. In particular, he disputed the view on indulgences. Luther proposed an academic discussion of the practice and efficacy of indulgences in his 95 Theses of 1517. Excommunication. On June 15, 1520, the Pope warned Luther with the papal bull Edict Exsurge Domine that he risked Exsurge Domine that he risked excommunication unless he recanted 41 sentences drawn from his writings, including the 95 Theses, within 60 days. That autumn, Johann Eck proclaimed the bull in Meissen and other towns. Karl von Miltitz, a papal nuncio, attempted to broker a solution, but Luther, who had sent the Pope a copy of On the Freedom of a Christian in October, publicly set fire to the bull and decretals at Wittenberg on 10 December 1520, an act he defended in Why the Pope and his recent book are burned and assertions concerning all articles. As a consequence, Luther was excommunicated by Pope Leo X on January 3, 1521 in the Bull de Set Romanum Pontificem. Diyan nag-umpisa ngayon, nung itiwalag na si Luther, nag-umpisa na yung Lutherianism o ang tinatawag natin ngayon Protestantism. Alam mo, kapatid na Yoshiko, no? Yung indulgence na tinutulan ni Luther, tinututulan din yun ni Dr. Jose Rizal. Ang apelyido mo, apelyido pati pangalan mo, pangalang Hapon, baka hindi mo alam ang history ng Pilipinas, ano? Ang ating national hero ay si Dr. Jose Rizal. Tutol din siya doon sa aral ng indulhensya. Nang sumulat siya
sa mga kadalagahan sa Malolos, sabi ni Rizal, para bang pagka nagbayad ka, pinatawad ka na. Mali. Noon talaga, ganun na nangyayari yung indulgences. Yun ang tinutulan ni Martin Luther. Bawa, nagnakaw ka. Pag nagbayad ka sa papa, pinapatawad ka na. O kaya nangalo niya ka, gasawa ka ng 7, magbayad ka lang, pinapatawad ka na. Yun ang aral ng indulgence. Ito ang sabi ni Rizal, doon sa mga kadalagahan sa Manolos. Ito, basahin natin kapatid na Daniel. Ang liham ni Rizal sa kadalagahan ng Malolos. Ang unang kabanalan ay ang pagsunod sa matuwid, anuman ang mangyari. Gawa at hindi salita ang hiling ko sa inyo, ani Kristo. Hindi anak ni Ama ang nagsabing ulit-ulit, Ama ko, kundi ang nabubuhay alinsunod sa hiling ng aking Ama. Ang kabanalan ay wala sa pulpol na ilong, at ang kahalili ni Kristo ay di kilala sa halikang kamay. Si Kristo ay di humalik sa mga Pariseyos, hindi nagpahalik kailan paman. Hindi niya pinataba ang mayayaman at palalong eskribas. Wala siyang binanggit na kalmen, walang pinapagkwintas, hininga ng pamisa, at di nagpabayad sa kanyang pananalangin. Hindi napaupa si San Juan sa ilog ng Jordan, gayon din si Kristo sa kanyang pangangaral. Bakit ngayon, ang mga pare ay walang bigong kilos na di may hinging upa, at gutom pahalos, nagbibili ng mga kalmen, kwintas, kurya, at iba't iba pa, pandaya ng salapi, pampasama sa kaluluwa, sapagkat kalminin mo man ang lahat ng basahan sa lupa, kwintasin mo man ang lahat ng kahoy sa bundok, ibilibid mo man sa iyong baywang ang lahat ng balat ng hayop, at ang lahat ng ito'y pagpaguran mang pagkurus-kurusan at pagbulong-bulungan ang lahat ng pare sa sandaigdigan, at iwisik man ang lahat ng tubig sa dagat, ay di mapalilinis ang maruming loob, di mapatatawad ang walang pagsisisi. Gayon din, sa kasakiman sa salapi ay maraming ipinagbabawal na matutubos kapag ikaw ay nagbayad, gaya ng pagkain ng karne, pag-aasawa sa pinsan, kumpare at iba pa, na ipinahihintulot kapag ikaw ay sumuhol. Yan yung tinatawag na indulgence na tinutulan ni Martin Luther. German yon, paring Katoliko yon. Indulgences na bawal kumain ng karne pag Biyernes Santo at saka mga Miyerkules ng sinisa. Pero kung magbayad ka sa pare, makakakain ka ng karne. Bawal mag-asawa sa pinsan. Pero pagka gusto mo talaga mag-asawa sa pinsan mo, pwede kang mag-asawa, magbabayad ka lang. No? At saka, bawal mag-asawa sa kumpare at saka sa kumare. Pero, pagka ikaw ay nagbayad ng indulgence, bibigyan ka ng karapatan, kakasal ka ng pare. Panahong namamayani sila sa Pilipinas eh. Dito, maiintindihan mo, kapatid na Yoshiko, na kaya nagkaroon ng emphasis na ang Iglesia Katolika tinatawag Roman Catholic, Iglesia Katolika Apostolika Romana, kasi nga nagkaroon na ng pagkakahiwa-hiwalay at saka tandaan mo 200 taon pa lang, wala pang 200 taon ibigay yung kanilang official name eh. Nagkaroon ng paghiwa-hiwalay, ang England ayaw na rin sa kanila, nagtayo na sila sa England ng Church of England, bagaman ang umpisa, Katoliko rin yan eh. Yung mga Orthodox din, ayaw na, yung nasa Greece. Ang tawag ngayon, Orthodox Catholicism. Sa Greece yan, kakumpetensya rin, magkakasama sila eh. Kaya ngayon, in-emphasize ng Roma, yung pangalang Roman Catholic Church, kasi nga marami nang humiwalay.
Nagkaroon na ng kompetensya. Pati pangalan na impluensyahan na. Ngayon, ang tanong mo sa akin, kapatid na Yoshiko, ano ba ang ibig sabihin ng Church of God? Yun ang pangalan ng tunay na iglesia sa Biblia. Ang tunay na iglesyang itinatag at itinuro ng Panginoon Kristo ay Church of God. Yun ang nasa Biblia. Nakasulat yon sa 13 talata ng Biblia. No? At kung magsusuri ka, kapatid na Yoshiko, makikita mo, ang maraming iglesia ngayon, pati pangalan mali. Paano totoo yun, Church of England? Eh, hindi naman nangaral si Kristo sa England. No? How wild will be your claim when you are going to masquerade under the Church of England and insist that it is the true church wherein Jesus Christ did not preach in England? And why do you have to emphasize the name of the country? No? Kagaya ng Greek Orthodox. Ano kinalaman ng pangalang Greek ng Gresya sa katotohanan? Ba't ganon? Ang nasa Biblia, totoong iglesia, iglesia ng Diyos. Basahin natin ang Gawa 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Ang iglesia ng Diyos ang pinagkamatayan, pinagbuwisan ng buhay ng Panginoon Kristo. The church of God which He hath purchased with His own blood. Sabi sa English. Ang sabi sa Greek Bible, yung original kasi ng Acts of the Apostle, yan libro na yan, ang original niyang Greek. Ang sabi diyan, Ecclesian Tootheon, Tooteo, Prosecheti Eotois kai pantitopoimnio en oumas to niuma to agion eteto episcopus poimaineng teng Ecclesian Tooteo. Ayan. Iglesia ng Diyos ang binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God which He hath purchased with His own blood. Ang sabi diyan pati sa Bibliang Katoliko, ang nakalagay na pangalan ng iglesia, iglesia ng Diyos. Ito, babasahin ko sa Bibliang Katoliko, 20:28 ng Gawa, kapatid na Daniel. Ito po, sa Bibliang Katoliko, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Kita mo, iglesia ng Diyos, yun ang iglesia na nasa Biblia. Kaya ang tanong mo sa akin, ano ang kahulugan o ano ibig sabihin ng Church of God? Pangalan yun ng iglesia na nasa Biblia. No? Hindi Roman yun, hindi Grecian, hindi Greek, hindi England. Ang general term, ang general name o ang official name, Church of God. Church of God, it can be Church of God in Corinth, Church of God in Thessalonica, etc. No? Pero ang official name, Church of God. Basahin natin ang ikalawang 2 Corinthians 1:1. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother, unto the church of God, which is at Corinth. There is a branch or a local church of God in Corinth. When the Apostle Paul preached, nangaral siya sa Corinto, tinatawag yung doon Church of God.
Nangaral siya sa Thessalonica, Church of God din yung pinangaral niya. 2 Thessalonians 1:4. 1:1, kapatid na Daniel. Paul and Silvanus and Timothy unto the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ. Church of the Thessalonians in God. Let us read that in 1 Thessalonians 2:14. For ye, brethren, became followers of the churches of God which is in Judea, are in Christ Jesus. Church of God, which in Judea are in Christ Jesus. Kaya, saan man makarating ang mga apostol, pinapangaral nila yung Church of God. Kasi yun ang iglesia o church na totoong nasa Biblia. At yun din ang pinapangaral ko ngayon, kapatid. Ayoko ipangaral Roman Catholic Church. Kasi hindi naman yun ang pangalan ng iglesia sa Biblia. Ayoko rin ipangalan Lutheran Church. O kaya Wesleyan Church. O kaya Foursquare Church, Iglesia Quadrangular. Meron Iglesia Aglipayana. Lahat yan hindi ko papangaral kasi hindi naman yan ang nasa Biblia. Ang nasa Biblia, ang tunay na iglesia tinatawag Church of God. Iyon ang name ng tunay na iglesia sa Biblia. Naintindihan mo yon, kapatid na Yoshiko? Opo, salamat po. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, ha. Huwag kang magagalit, ha. Baka sabi mo, inaatake ko Katoliko. Gusto ko lang sagutin ng tapat yung tanong mo. At yung mga binasa ko sa yung mga libro, pwede kang humingi ng kopya nun para mapatunayan mo na talagang sa Katoliko yan, hindi ako naninira. Binabasa ko lang ang mga references para patunayan sa'yo kasi gusto ko kasi tuwing sasagot ako, may ebidensya. Kaya lang, galit na galit sa akin yung mga paring Katoliko kung ano-ano pinagsasasabi. Ba't nagalit sila sa akin, di naman sila inaatake ko, no? Wala naman ako inaatake, binabasa ko lang yung nasa Biblia. Sinasabi ko lang naman, walang iglesia Katolika sa Biblia. Wala nun. Apostolika Romana, wala nun. Ang nasa Biblia, iglesia ng Diyos. Galit na galit sa akin, pati yung paring Nigerian, galit na galit ko ano pinagsasabi. Hindi naman niya ako kilala, wala naman akong ginawang masama sa kanya. Pero galit na galit. Yung mga paninira sa akin ng iglesia ni Manalo, pinulot na nila lahat, kampi-kampi na sila ngayon. Salamat sa Diyos, lahat kayo galit sa akin. Salamat. Galit sa akin ng Katoliko, galit ang iglesia ni Manalo, galit sa akin ng mga protestante, galit ang mga born again. Salamat, galit kayo sa akin. 5:11 ng Mateo. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Amen. Masarap. Masarap sa pakiramdam. Blessed are you, sabi ni Kristo. When men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely. Hindi nyo naman kaya patunayan sa harapan yung pinagsasabi yung paninira na yan Kasinungalingan lang yan Patunayan nyo sa harapan. Hindi nyo kaya patunayan yung mga paninira nyo. Pero ang sabi ni Kristo, mapalad kayo. Mapalad ako. Natutuwa ako. Okay lang. Kahit sabihin nyo ako pinakamasamang tao sa mundo, ang totoo nun, hindi kayo lalaban ng diskusyon sa akin. Mga maninirang puri. Napatunayan ko na lahat ba naman ng iglesia, nakadiskusyon ko na Saksi ni Jehovah, Sabadista, paring Katoliko, Monsenyor, nakadiskusyon ko. Mga ministro ni Manalo, nagkasagutan Hindi nyo naman nagiba Habang ginigiba nyo, lalong lumalago ang iglesia ng Diyos. Ngayon, international na. Ibig sabihin, natatanggap ng tao yung aking sinasabing katotohanan kasi may batayan ako sa Biblia. Salamat sa iyo, kapatid na Yoshiko. Samahan ka nawa ng Panginoon. Sana balik ka uli.
Pagbigyan mo yung kaibigan mo, 11 years ka na palang niyayaya, minsan ka lang dumalo. Dalo ka ulit, mo. Kung ikaw ay talagang sa Diyos, magkaka-interest ka, kapatid na Yoshiko. Kung maka-Diyos ka talaga, magkaka-interest ka kasi ang pinag-aaralan dito, aral ng Diyos. Yun totoo. May base, may ebidensya, at hindi tayo naninira ng kahit na sino. Pagpalaing ka nawa ng Panginoon, kapatid. Salamat sa Diyos. Mat sa Diyos.